Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kapatid, sa mga kaoperyan natin dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa lahat ng manunood sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa ating continue sa pag-aaral tungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Atin pong himay-himayin kung ano ang katotohanan tungkol sa mga sinasabi na si Apostol Pablo daw ay son of perdition. Kaya matutunghayan po natin ngayon at nandito tayo ngayon sa ating pangatlong bahagi, ang part 3 ng ating series sa pagtutuklas sa kaalaman tungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Okay, dito na po tayo sa part 3 ng ating series. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama sa pananampalataya at sa mga critics, makinig lang po muna kayo, manood, buksan ang inyong isipan at huwag masyadong acne. Okay po mga kapatid, ang tanong natin ngayon sa ating part 3, kailan naging apostol si Pablo? Okay, Brother Rex, base sa Acts chapter 9 verse 1 hanggang 5, pakibasa. Sa mga gawa, Kapitulo 9, 1 hanggang 5. Samantala, patuloy ang pagsisikap ni Saulo na maipatay ang mga alagad ng alahayam. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng alahayam. Sa verse 3, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Sa verse 4, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, alahayam? Tanong niya. Ako'y si Misaya Yahawasyay ang iyong iniusig. Tugon ng tinig sa kanya. Okay, ayun po. Kailan tinawag? Kailan naging apostol si Pablo? Ito na po yung istorya nung simula na siya ay tinawag ng Misaya talaga sa banal na espiritu, na kung saan siya ay nandun sa paglalakbay papuntang Damasco upang habulin ang mga lumayas na mga mananampalataya doon sa Jerusalem, at humingi pa siya ng permit doon sa pinuno ng mga Hudyo upang legal na kanyang papatayin doon sa ibang lugar ang mga mananampalataya. Okay? So, sa ganong asal ni Pablo at sa ganong attitude ni Pablo, bakit tinawag si Pablo bilang apostol? Yan. Kasi po, may mga katuruan na lumalabas, nagsisilipa na ngayon, at medyo dumami na ito, na si Pablo daw ay ginamit lang ng alahayam para sa mga hintil, para magdusa. Ngayon po ay ating himayin, bakit tinawag si apostol? Pakibasa, Brother Rex, sa Acts chapter 7, verse 57, hanggang 60. Okay. Sa mga gawa, Kapitulo 7, 57 hanggang 60. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pana ng isang binatang nangangalang Saulo, at pinagbabato nila si Esteban, na nanalangin naman ng ganito, Alahayam Yahawasyay, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Alahayam, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Okay, dun po makikita natin na nandun si Pablo, taga-desisyon na patayin ba yan o hindi, kung mapapatunayan na mayroon kang ibang pananampalataya. Oh, bakit Bro Roy? Anong koneksyon? Bakit tinawag si Apostol Pablo bilang apostol? Sa binasa mo.
Ito po mga kapatid, makinig kayo. Sa bandang huli po sa verse 60, nanalangin po ang ating isa ring magiting na mananampalataya na si Esteban, na sinabi niya, Ama, huwag niyo po silang, sabi dyan, huwag mo silang pananagutin sa kasalanan ito. okay, nananalangin siya, huwag po ninyo silang papanagutin sa kasalanan ito dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit? Dahil yun nga sa part 2 na ating napag-usapan, ginawa yun nila dahil sa inaakala nila na ang kanilang paninindigan at pananampalataya ay tunay at totoo dahil mula yun sa Torah. Ngunit nabilog pala sila ng mga iskriba na pinuno ng pananampalatayang Hudyo, at ganon din si Pablo. Kaya nanalangin si Esteban na huwag papanagutin Aba dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Namatay si Esteban na puno ng banal na espiritu, at ang sabi na bukas daw yung langit, nakita ni Esteban ang alahayam at ang Misaya nakaupo sa right side. At kung makikita mo, may hinihiling kasi nananalangin itong si Esteban. Bagkus siya ay ginawa ng masama, ngunit nakikita niya ang puso ng mga taong iyon na kung saan ang ipinaglaban ay ang inaakala nilang katotohanan. Ngunit sila ay biktima ng kataruan na nagmumula sa eskriba. Kaya naawa si Esteban. Kaya't nananalangin siya na sana'y awag papanagutin sa kanilang ginagawa. Ayon tuloy, palaisipan, bakit tinawag si Apostol Pablo. Basahin natin, bago natin itutuloy, basahin muna natin ang Matthew ito po pala. Pinatay sa verse chapter 8 verse 1 si Esteban. Pinatay dahil nagdesisyon si Pablo na ipapatay. Okay, huwag na muna basahin. Memorize natin yan. Na pinatay matapos makapag-decide itong mga matapos makapag-decide itong si Pablo, pinatay na si Esteban sa pato, sa iniston po siya until death. So, para sa aking analysis ko lang to, kaya relax lang kayo mga critics. Kaya, tinawag si Pablo bilang apostol dahil kasagutan po siya sa panalangin ni Esteban. Kasagutan po ang pagtawag ni Apostol Paul sa panalangin ni Esteban dahil naawa po si Esteban sa kanilang sitwasyon. Kaya, nanalangin siya at itong si Apostol Paul ang naging kasagutan sa kanyang panalangin. At ito pa, fulfillment din sa ipinangako at sinabi ng Misaya doon sa Matthew chapter 23 verse 29 hanggang 34. Pakibasa, Brother Rex. Sa Matthew chapter 23 verse 29 hanggang 34. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari, ipinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin na ninyo ikayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinagsimulan ng inyong mga ninuno, mga ahas, lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga, magsugo ako sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Okay. Ayan po. Sinabi
ni Misaya, "Woe to you, scribes and Pharisees." Ano po yung scribes? Sabi ni Misaya, serpent seed, lahi ng mga ulupong. At atin na po yung napagtunghayan na ang parasyo ay hindi lahat serpent seed, dahil yan po ay victim ng scribe. So, ang scribe pala dito ang pinatutungkulan ng Misaya na sinabi niya, mga lahi kayo ng ulubong. Ito po, sina Gamaliel, na kung saan binago nila ang kautusan na mababasa natin sa Jeremiah chapter 8, verse 8. At nung sinabi niya na magpadala ako sa inyo ng mga propeta, si Misaya po ang nagsabi, magpadala daw siya ng mga propeta, an expert of the law. Yan po. Para din sa akin, ang expert of the law na pinadala ng Misaya. Kita nyo naman, nabasa natin kanina, ang tumawag talaga kay Pablo doon sa daan ng Damasco ay si Misaya. So para sa atin, siya din ang katuparan sa sinasabi ni Misaya dito sa verse 34 na ipapadala niya sa mga parasyo na kung saan nabilog ng mga eskriba. Si Pablo po ang pinatutungkulan at sinasabi ni Misaya na ipapadala niya sa kanila. Si Apostol Pablo po. Siya po ang expert of the law. Okay? Sa ating pagpapatuloy sa kanyang pagtawag, basahin mo po, Brother Rex, sa Acts chapter 9, verse 6 hanggang 15. Sa mga gawa, Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 15. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at dooy sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan ang mga kasama ni Saulo nung marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at nang dumilat, hindi na siya makakita, kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya hanggang sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw, hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng alahayam sa pamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, alahayam? Tugon niya. Inutusan siya ng alahayam, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nanalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, alahayam, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng alahayam, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Okay, 15 na yan? Sa verse 16, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Galing. Okay po, mga kapatid. Natunghayan po natin kung paano tinawag si Pablo ayon sa salaysay sa Book of Acts. Ayon pa nga, sinasabi ni Ananias, Misaya, sinabi, Master kasi yung yung alahayam dyan, yung Panginoon, Master. Dinig po namin, balita po ang taong yan, na yan po ay mayroong license para patayin ang mga sumusunod at tumatawag sa iyong pangalan. Yan, natakot po si Ananias. Ngunit sinabihan si Ananias na siya ay pinili ko upang ihayag ang aking pangalan.
sa mga hintil. Hindi po si Pablo ang nagsabi ni Ananias na nagkwento, pagalingin mo ako, i-pray over mo ako, Ananias, dahil nakita ko, nakausap ko ang Misaya, ako daw ay tawagin bilang apostol para sa mga hintil. Kung siguro yun ang nangyayari at yun ang nasusulat, duda tayo sa ganong senaryo. Ngayon po, ito pong senaryo na ito mga kapatid, ay si Ananias po ay nakakakita ng revelation, pangitain. At sinabihan siya na may pupunta sa iyong tao na taga-Tarso. Taga-Tarso po, dahil siya po ay registered bilang Roman citizen. Ayan po malinaw po yan. So, walang duda na hindi gawa-gawa ni Pablo na siya ay nakakakita at siya ay tinatawag ng ating King Messiah upang maging apostol, upang maghayag sa kanyang pangalan. At connected po na siya ay pinadala bilang expert of the law na sinasabi sa Matthew chapter 23 verse 34. Ayan, mga kapatid. So, ngayon, natakot. Pero, huwag sinabihan si Ananias, huwag ka matakot. Kaya, ayun, nagpatuloy. At ang sinabi, ulitin mo sa Tagalog version Bro Rex, kung anong sinabi, kasi may issue na nangyayari dito sa kanyang pagtawag at sa pagsabi ng Misaya kay Ananias. Ulitin mo sa verse 16. Sa verse 16, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Yada. Ayun pala ipaunawa ni Misaya kay Pablo ang kanyang dapat tiisin alang-alang sa Misaya. Ayun po. Pero yung iba, ang sabi, tinawag daw upang siya ay magdusa dahil siya po ay vindicated dahil pinatay niya si Esteban. Ngunit po, mga kapatid, dahil po sa pinatay niya si Esteban, bago ito nilagutan ng hininga, ito po ay nananalangin at naawa siya sa mga parasiyo at lalo na kay Pablo. At nananalangin na wag silang papanagutin sa ginawa nila kay Esteban dahil hindi nila alam ang ginagawa at dininig ng Ama ang panalangin na iyon dahil itong mga parasiyo na ito ay tunay na biktima lamang ng mga iskriba. Kaya kung naalala ninyo ang katuruan ng Misaya habang siya'y nabubuhay pa, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at inyong ipananalangin. Bakit? Dahil po ang mga parasiyo ay mga Israelita po yun. Marami pong parasiyong Israelita na kung saan naging biktima sa katuruan ng pinuno ng mga Hudyo na mga iskriba na yun ay ang mga serpent seed. Klaro tayo mga kapatid. Kaya sinabi na ginawan ito ng issue ng mga katuruan na may mga tao ngayon na nagpakalat na si Pablo ay son of perdition na tinawag lang daw upang magdusa dahil vindicated. Bakit nyo nasabi? Ano ang basihan ninyo? Okay? Ito po ang basihan ko na lahat ng apostol ay nagdusa dahil yan po ay nasusulat. Pakibasa, Brother Rex. Matthew chapter 10 verse 38. Matthew chapter 10 verse 38. Ang hindi pumapasa ng kanyang cross ay hindi sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Okay. Ito pong salitang cross, ikokorek po natin, yan po ay kahoy lang base sa alam ko. At ang ganyang figure words ay tumutukoy sa paghihirap, tumutukoy sa sacrifice bilang followers ng ating Messiah. Okay? So, sa ipinaunawa o ating i-analyze ang verse 38, ang paghihirap ay kasama bilang apostol. Agree po ba tayo doon? Okay? Ang paghihirap ay kasama bilang apostol. So, hindi lang si Pablo ang naghirap kung ating pag-aaralan ang Book of Acts, ang kasaysayan ng mga apostol. Silang lahat naghirap at nagdusa
dahil yun po ay nasusulat na kasama yan sa paghihirap bilang apostol, ang kahirapan. Okay? Dagdagan natin ng isang verse kung bakit ba sila naghihirap. John chapter 17 verse 14. Sa John chapter 17 verse 14, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat hindi na sila taga sanlibutan, tulad ko na hindi taga sanlibutan. Okay. Nung si Pablo ay hindi pa tinawag ng alahayam, siya ang instrument na napupuot sa mga mananampalataya. Siya yung nangunguna na ginamit ng kaalamang makasanlibutan, which is yung kaalaman na yun nagmumula sa scribes at Pharisees. At si Pablo ang nangunguna upang usigin ang mga mananampalataya na sumusunod sa katuruan ng Misaya. Ngunit, sa napag-usapan natin dito sa verse 15, verse 16, siya ay tinawag na bilang magpahayag sa kanyang salita. So, kasama na siya dito na sinasabi sa verse 14 na hindi na siya taga-sanlibutan. At normal lang nasasabihin sa verse 16 ng Acts chapter 9 na siya ay maghihirap para pagpapatuo sa kanyang pangalan. Kaya, huwag niyong gawing issue po, mga kapatid, na siya ay vindicated. Hindi po. Siya po ay nakasulat sa propesya at ipinangako ng Misaya na ipapadala. Siya po ang expert of the law. Okay? At sa ating pagpapatuloy, basahin niyo po, Bro Rex, 16 to 19. Acts pa rin. Tuloy natin yung istorya na siya itinawag. Acts 9, 16 to 19. Chapter 9 pa rin. Acts. Okay. Sa mga gawa, Kapitulo 9 hanggang sa 19. Sa Damasco naman may isang alagad na pangalan Ananias. Tinawag siya ng alahayam sa pamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, alahayam? Tugon niya. Inutusan siya ng alahayam, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, alahayam, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ng lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng alahayam, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintel, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito sa alahayam ni Saya Yahawasyay na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pumunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng banal na Espiritu Santo. Noon di may nalaglag na tela, mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Okay. Anong sabi ni Ananias? Kapatid na Saulo. Si Ananias po ay tunay na kabilang sa mga magigiting na mananampalataya. Ang turing niya kay Pablo, kapatid. Ngayon, ituring nyo son of perdition. Ha, grabe naman kayo. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo, mga kapatid. So, lumalabas dito, mga kapatid, na
si Pablo o Saulo ay sinugo talaga. Pinatutuhanan ni Ananias sa kanyang istorya. Hindi si Pablo ang nagsasabi, si Ananias po. So tuloy natin ang istorya. Diyan, nung inilihan, pinipre-over si Saulo, si Pablo, may mga nalalaglag na mga parang kaliskis ng isda, kaya nabalik ang paningin ni Saulo at matapos siya po ay dumako sa bautismo o binyag. Asa na yun? Binyag. Binyag. Yan po ay cleansing ceremony. Iba po yung topic ating pag-uusapan dahil hindi po alam ng marami. Ang binyag po ay pero saka na natin pag-uusapan. Siya po ay nag-undergo ng cleansing ceremony bago siya gumawa ng kanyang tungkulin na bilang apostol. Kaya kung requirements ang ating titingnan na siya ay nagtatrabaho o gumaganap bilang apostol ng ating Misaya at taglingkod ng ating alahayam na dakila, pasok po dahil siya ay nag-undergo ng cleansing ceremony bago sinimulan ang kanyang ministeryo. Okay? Sa pagpapatuloy, basahin mo, Brother Rex, ang Acts chapter 9, 20 to 31. Sa Acts chapter 9, 20 hanggang 31. Si Saulo'y ilang araw na kasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral na si Misaya Yahawashai ang anak ng alahayam. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba siya ang dating umuusig sa mga sumasamba kay Misaya Yahawashai sa Jerusalem? Tanong nila. Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapos sa mga punong parit? Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpatunay na si Misaya Yahawashai, siya ang Misaya. Okay, stop muna dyan Ayan po, nakita natin na katapos naganap ang cleansing ceremony, lumipas ang ilang-ilang araw, pakikisama sa mga apostol. Apostol po ang kasama, apostol. Nagsimula na kaagad si Pablo bilang apostol. Tanong naman ang mga critics, bro. Bakit? Saan ba kinuha niya ang karunungan niya? Bakit siya marunong? Bakit siya nagtuturo na? Can you imagine, mga kapatid? Misaya po ang tumawag sa kanya at nung nilihans po siya, pinre-over po ni Ananias, filled of the Holy Spirit. Alam niyo yung filled of the Holy Spirit, mga kapatid? English yan. Filled of the Holy Spirit, mga kapatid, puno po siya sa kaalaman sa Torah. Linawin. Lilinaw ko lang po. Puno po siya sa kaalaman ng Torah nung siya ay, sabi na natin pinili upang maging apostol. Kaya, nagtaka ang marami. Bakit? Nagbago bigla at napakagaling nagpapahayag patungkol sa Misaya. Tuloy mo, Brother Rex. Sa verse 23, pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader. Sa verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Okay. May ko na dyan, Brother Rex. Nung nalaman ng mga Parasiyo na siya ay nangaral patungkol sa Misaya, plano na, patayin natin to. Bumaliktad Basta't bumaliktad, planuhan talaga yung patayin. Kasi mabubulabog ang katuruan ng mga Parasiyo. Yan po ang katotohanan. Kaya nagalit ang mga Parasiyo. Inabangan. Buong gabi, inabangan po si Pablo. At ngunit ito ay nalalaman na alam ni Pablo kasi kung pahihintulutan ng ama na siya ay mapatay, bago pa lang po siya nagsisimula sa kanyang
pagiging apostol, hindi matutupad. So, hinahintulot ng Aba na malaman niya at gumawa ng paraan ang kanyang mga kasamahan. Kasi itong si Pablo, hit po ito eh. Nung na-convert po siya bilang Messianic, mananampalataya sa paniniwala ng Misaya, pati yung buong flock, pati yung buong kasamahan niya, yung kanyang grupo, yung platoon, kanya, nagiging mananampalataya na rin. So, ipinasok siya sa basket at upang siya ay hindi mapapahamak. Ayun po. So, dumating sila sa Jerusalem, sinikap niya na mapabilang doon sa mga Messianic believer. Hindi po Christian. Hindi po Christian. Dahil po ang Christianity po ay 300 AD. At yan po ay first century pa po yan. First AD pa po yan. Kaya wala pa pong Christian nun. Hindi po si Pablo ang nagtayo ng Christianity. Tigil-tigilan nyo muna yung mga ano nyo dyan. Makinig muna kayo, series po ito. Tuloy mo, Brother Rex. Sa verse 27, subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang alahayam kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ni Misaya Yahawasyal. Okay. Nakita nyo ba na nagsalaysay dito na binuhat ni Saulo ang kanyang sarili? Nagbuhat ba si Saulo ng sarili niyang bangko? Wala. Unang nagtestimonyo si Ananias. Kasunod, itong kilalang isa si Bernabe. Upang patunayan sa kanyang mga kasamahan na itong si Pablo ay kanila nang kasama. At matapang na nangangaral sa pangalan ng Misaya. Okay. Sa verse 28, kaya mula noon si Saulo'y kasama nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangaral doon sa pangalan ng alahayam. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpupuri sa alahayam. Sa tulong at sa pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga mananampalataya. Yan. Okay. Grabe. Ang journey ni Pablo bilang apostol. At doon na naman, planong patayin si Pablo ng mga Hellenistic. Yung pong mga ano yun mga taga-Hudyo pa rin yun sa ibang version. Mga masugid, mga reliyoso talaga, mga sabihin na natin devoted. Kaya nagplano na naman na patayin si Pablo. Kaya nung nalaman ito ng mga Messianic na kasama niya, dahil dumami na sila ng dumami, pinalipat mo na si Pablo. At tapos nung pinalipat si Pablo, dahil ano po kasi, hindi matanggap ng mga Pariseo na andun si Pablo kasi gawa naman ito ng istorya. Kasi sabihin naman ng mga critics, bro, na kita mo bro, Roy, pinasa mo, siyang nagdala ng gulo. Kaya nung umalis siya, nagkaroon ng kapayapaan. Hello po unahan ko na po kayo. Ito po, dahil siya ay papatayin, siya po ay inilipat. At tingnan natin bakit nagkagulo. Dahil po, majority po doon sa mga leaders sa kanilang community ay mga member pa po ng Hudyong pananampalataya na mayroong Parasyo at Sadusyo. At yun po ang nagsisikap na pumatay kay Pablo dahil hindi nila matanggap ng isang magiting nila na tagasunod o tagapangaral ng Parasyong pananampalataya, Parasyong sekta na pananampalatayang Hudyo, ay bumaliktad sa kabila. Kaya hindi nila matanggap. Kaya parang wild ba, desperado, at palaging nag-iisip na patayin nila si Pablo. At dahil po sa nagawa natin, ating ginawa ngayong pagpapahayag, para sa akin, sapat na po ito upang mapatunayan na si Apostol Pablo ay ganap na apostol at hinirang ng ating alahayam. Sa'yo, Brother Rex, sapat na ba yan? Okay. May babasahin akong verse sa Mateo chapter 10 verse 24.
Ito ang sinasabi. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. So, ibig sabihin kung ang ating alahayam o ating misaya ay inuusig o pinagtatangka o pinatay ng mga pareseyo, ganun din ang nangyari sa mga apostoles. Kaya masasabi nating pasado si Apostol Pablo sa pagiging apostoles. Tama po. Kaya, ang sabi ng iba, o bakit ka ngayon humihigit? Estudyante ka lang. Mga kapatid, ang ating tinatalakay base sa ating mga bersikulo na sinasabi, ating binabasa, sapat na po upang ating kilalanin na si Pablo ay tunay na apostol at hinirang ng ating may likha. At tunghayan niyo po ang part 4. May part 4 po tayo dito, patungkol pa rin sa buhay ni Apostol Pablo. At patinding-patindi po ito, baka inaakala ng iba na katulad na rin ako ni Pablo, sumisipa sa kautusan. Hindi po sumisipa si Pablo sa kautusan. Abangan niyo po yan. O ano, Brother Rex? Sumisipa ba? Hindi. Okay, so mga kapatid, ingat po kayo. Nawa po ay unawain niyo at i-analyze ang aming mga sinasabi at doubly check po. Salamat po sa ating lahat. Shalom. Be blessed.